Sa akin naman yung transfiguration ay mga moments na lumiliwanag sa buhay ko, mga moments na nakakatanggap ng appreciation, mabubuting salita. For me, those are transfigurations. Halimbawa, minsan may nagsabi sa akin, ay, ito, dumadaan si Father Corks, Ano namin to, no? Ito yung, sabi niya, ito yung buhay ng aming seminaryo. Nagulat naman ako. Pero, medyo kumanda yung pakiramdam ko. Sabi ko, ay, transfiguration to ah. Minsan, just sa Christ King, may naman nagsabi sa akin, pare, sana Corks, ikaw na yung naging rector namin dito sa seminaryo. Uy, sabi ko, another transfiguration. Pero yung transfiguration, ano lang, mga pabugso-bugso ang dating. Pero para sa akin, at para doon sa mga disciples, nung magbagong anyo si Lord, kita nila yung busilak, yung kulay, no? Yung ulap, makintab. So, for them, that is a moment of inspiration. Kasi sa panahong iyon, si Jesus ay papunta na sa Jerusalem eh. So he wanted assurance from his father na iyon ba talagang biglang landas na kanyang tatahakin. So isa pa yung nalaman ko, natutunan ko dito na si Lord bago gumawa ng mga hakbang, lagi siyang magdadasal muna. Kaya umakyat siya sa bundok eh. Bundok ng Horeb yan eh. Hindi yata Tabor yan eh, Horeb. Sabi ng mga expert, bundok ng Horeb. Umakit siya sa para magipag-niig sa kanyang ama sa langit. At magtanong, ito ba talaga ang gagawin ko? Ito ba talaga ang kalooban mo? So sabi ko, maganda itong example talaga ni Jesus. Na in every decision na gagamitin ko, na gagawin ko, magtatanong muna ako, Lord, ito na ba ang decision na gagawin ko? So yan ang natutunan ko dito sa Transfiguration. Saka si Peter gustong doon na tumira sa itaas, bundok, gagawa na siya ng mga tolda eh. Pero sabi ni Lord, bababa tayo, meron pa tayong gagawin. Meron pang mission na gagawin. So sa aking paggawa ng mission, minsan yung light, at saka yung pag binabalikan ko yung mga moments of transfiguration, lalo kung nagkakaroon ng lakas ng loob, nakikita ko, ay, may meaning pa pala yung buhay ko. End of sharing.